Nakita na raw ni Vice President Sara Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkasalang ng ama sa ICC pretrial chamber. May mga ibinilin daw sa kanya ang ama. Nakatutok si Darlene Cai. Relax lang. May hangganan ang lahat. Oh, yes! A day of reckoning. Ito raw ang ipinahatid na mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa anak na si Vice President Sara Duterte. Nakita raw silang mag-ama matapos ang unang pagharap ni Duterte sa pre-trial sa ICC. Isang oras daw tumagal ang kanilang pag-uusap. I was not allowed inside his detention area. We met in the visiting area. He looked well rested. I asked him that. I said, "You look well rested." And then he said that, "Well, I don't do anything here. I just sleep and watch TV." Then he said, "Yes, well, that's my only complaint is that I really miss Filipino food." Di raw nila natalakay ang mga naganap sa pre-trial pero napag-usapan daw nila ang tungkol sa legal team sa kanilang pamilya at sa mga posibleng gawin nila sa mga susunod na araw. He repeatedly said, "Do not leave the country. Do not leave the Philippines." And so I told him, I know, I understand that. And I do not want to be here as well. Unfortunately, I am the only one who has a Schengen visa. And I am the only one who is a lawyer. Sabi ng bise, mananatili siya sa the Netherlands hanggang wala pang dumarating na ibang kaanak na hahalili sa kanya roon. Sinagot din ni VP Duterte ang ilang tanong sa plano niya sa politika sa 2028. Do we still have a country by 2028? The way that we are going right now, hindi ko alam, palubog ng. Pero alam nyo, magtiwala lang kayo sa Diyos. Yes, dasal. Dahil, Isa, yun talaga. makikita nyo na lahat ng bagay ay meron purpose. Anya, kailangang pagnilayan ng dating Pangulo kung ano ang maaaring mapulot sa mga kasalukuyang nangyayari. Pero si VP Duterte, naniniwalang inihahanda siya ng kanyang mga pinagdaraanan para sa mas malaking bagay. Iginiit din ng bise at ng abogadong si Harry Roque na kidnapping ang ginawa ng mga otoridad sa Pilipinas sa dating Pangulo. Talk to lawyers, they call it extraordinary condition, but for a family member like me, that's kidnapping. That's forcibly taking my father to another country and illegally arresting me. We think that the ICC should again set an example in promoting international justice, and when kidnapping is allowed as a means of acquiring jurisdiction over the jurisdiction of the accused, we think this too is a travesty of justice. Kaya ang hiling nila, Ang ninanais namin, madesisyon na i-issue ng jurisdiction sa malalong mabilis na panahon nang sa ganon siya ay makauwi na ng Pilipinas. nauna nang iginiit ng palasyo na umakto ang Pilipinas kasunod ng pakikipag-ugnayan ng Interpol para maisilbi ang arrest warrant ng ICC kay Duterte. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa pagharap ni Duterte sa ICC, nakita ng lahat kung paano gumulong ang hustisya. Matatawag daw itong patas sa paglilitis dahil makikita na naibigay naman daw sa dating Pangulo ang kanyang mga karapatan bilang isang suspect taliwas sa pahayag ng kanyang kampo. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, nakatutok 24 oras.